Magandang araw mga ka-kingpins, maaga tayo ngayong nagmarinate nitong pusit na ating hiniwa-hiwa. Nang sa gayon ay maaga din nating maluto at maipadala agad sa ating mga food cart. Ito nga sikreto natin para malambot ang pusit kahit nga nakababad ng matagal sa mainit na mantika. Bali binababad lang natin mga misa sterilized na gatas. Nagpa-deliver din nga pala tayo nitong siomai dahil paubos ng stock natin mga mi, at ito naglaga din tayo ng malaking itlog para sa lulutuing tokneneng. Kontrol lang pala muna tayo mga mi sa pagluluto nitong malalaking itlog at pugo dahil hindi maganda ang panahon ngayon. Kapag ganito nga na maambon-ambon mga mi, binabawasan talaga natin ang ating niluluto dahil mahirap na talagang masiraan tayo ng mga itlog. Meron din nga palang order sa atin ng mga product sa food cart, kaya ito ipinakarga na natin nang sa gayon ay ma-deliver na ito sa terminal. And after nating mababad ng 30 minutes sa gatas itong pusit, hito at minarinate na nga natin sa asin at paminta. Yes mga mi, ganito lang talaga kasimple ang timpla ng ating calamares, pero isa nga to sa bestseller ng ating food cart. Naalala ko din nga pala na may nag-comment na tagpiso lang daw dapat ang binta namin per hiwa nitong aming calamares. Grabe naman yun kung alam nyo lang talaga kung gaano kamahal ang kilo nitong pusit. Dagdag pa nga yung bayad sa tao, ingredients, gas, mantika, plus ang pagod pa nga ng namumuhunan. Minsan talaga yung iba yung iniisip lang ang kita, hindi nila kinukwenta yung expenses. Iniisip ko na lang na siguro hindi pa nila naranasan magnegosyo. Dumating din nga pala itong product ng Delicious na squid ball, Japanese siomai at siopaw. At tamang-tama tapos na nga si Mr. sa kanyang trabaho, kaya ito binuksan na nga itong styro at ilalagay na to natin sa freezer. Pati nga yung mga siomai kanina na nakalagay sa plastic ay sasabay na rin nating ilalagay sa freezer. At parang hindi tayo masiraan or ma-expired ang ating product, yung mga dating nauna nga dito sa freezer ay ilalabas natin. Tapos yung mga bagong dating ay yun naman ang ilalagay natin sa ilalim. Ito nga yung tinatawag na first in first out. At dahil tapos na nga ang trabaho namin dito sa amin, nagkayayaan kami ni Mr. na pumunta nga doon sa Rodeo Festival Ground. At hindi para mamasyal kundi ang pakainga namin dito ay ma-check itong aming stall dito na nakapwesto mismo. Importante talaga na mabisita namin to dahil ito talaga ang pinakaunang pagtitinda ngayong araw dito. Syempre mga mi, kailangan talaga natin masigurado na maayos ang lahat at kung may maliman nga ay masita nga ang mga tauhan natin dito. Matagal na din naman itong mga tauhan natin sa atin, pero iba pa rin talaga kapag hands-on nga tayo sa ating negosyo. Mas maiiwasan nga natin mga mi ang pagkapalpak or pagkalugi. Shoutout nga pala kay Sumipo Roland Vlog from Wild Honey Hunter in Mindanao, Philippines. Cici Zamoranos from Santa Mesa, Manila. Mary Rose Floresta Balisa Lisa from Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, Mindanao. Eji San Jose from Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa suporta. At ang masasabi ko nga lang ngayon mga mi, sa pagtitinda natin dito sa stall ay maganda naman, maraming tao at marami din ngang bumibili sa atin. Sana ay araw-araw ganito ang daloy ng customer, nang sa gayon ay makabawi tayo at kumita. Naway wag lang talagang umulan dahil yan lang talaga ang kalaban natin dito sa ating negosyo. Hindi talaga mawala ang pangamba namin dahil alam naman nga natin na kapag buwan ng June ay maulan na talaga yan. Bali mga mi, kakapit na lang talaga tayo sa panalangin naway hindi nga umulan. Bago nga kami umuwi ni Mr. bumili nga muna ako dito ng 2 milk tea dito sa katabi namin. Pasalubong ko nga to sa aking mga anak at baka mamaya pag uwi ko ay hanapan na naman ako. O siya, hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood. See you sa next vlog. Follow for more!